Dahil nabitin ako sa manhwa ng Magic Emperor, ginawan ko ng nobela, para lamang ito sa mga gustong malaman ng advance ang mga chapters ng Magic Emperor. Huwag na nating patagalin pa, umpisahan na natin. Hush! Dahil sa balitang tuluyan ng nalipol ang Heaven Trailing Sect, mabilis na lumipad ang tatlong grupo sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, patungo sa Universal Righteous Sect. Matandang Du, kung talagang naghihiganti ang Overlord 9 Serenities, tiyak na ang susunod niyang puntirya ay ang Universal Righteous Sect, sabi ni Elder Le habang magkatabing lumilipad sila. Tumango si Elder Du, bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon ay nagsalita si Wu Qingqiu. Ang Universal Righteous Sect ay kabilang sa tatlong pinakamakapangyarihang sekta. Napakarami nilang Genesis Stage Cultivators. Hindi sila maikukumpara sa dalawang sektang nauna. Hindi ko maisip kung paano sila maaaring humantong sa kaparehong kapalaran. Napabuntong hininga si Elder Ling. Bata ka pa, Qingqiu. Hindi mo pa nasasaksihan ang tunay na kapangyarihan ng isang sukdulang eksperto. Alam mo naman siguro ang kwento kung paano niyurakan ni Dan Qingshen ang 10 sekta noon. Sa tingin mo ba ay wala siyang lakas upang burahin kahit ang isang Superior 3 sect? Ile! Ang tanging pumigil lamang sa kanya noon ay ang mga batas ng Western Lands. Isa pa rin siyang tao ng kanlurang lupain. Ngunit ang Overlord 9 Serenities ay walang pakialam sa ganoong mga patakaran. Handa siyang lipulin ang bawat taong sangkot bilang paghihiganti para sa kanyang alagad. Kung isasama pa ang lakas ni Dan Qingshen, ang Universal Righteous Sect ay wala ng pag-asang mabuhay. Sa harap ng tunay at sukdulang kapangyarihan, ang isang sekta ay parang bahay na gawa sa baraha, isang tapak lamang, at mabuguho. Nagniningning sa takot ang mga mata ni Elder Li habang inaalala ang ganoong uri ng kapangyarihan. Napalunok si Wu Qingqiu at tahimik na tumango. Napangisi naman siyan mo. Elder Li, kung ganoon pala siya kalakas, at wala lang sa kanya, kahit ang Superior 3 sect hindi ba ibig sabihin ay parang mga langgam lang tayo? Hindi. Matalim ang tingin ni Elder Du. Kinakatawan natin ang Double Dragon Manor, ang kapangyarihang kayang utusan ang buong Western Lands. Hanggat hindi siya lubusang determinado, maaari pa nating gamitin ang pangalan ng Manor upang makipag-usap. Hindi basta-basta gugustuhin ng kahit sinong tao na maging kaaway ng buong kanlurang lupain. Kahit si Dan Qingshen noon ay hindi nangahas. At kung determinado talaga siyang maghiganti. Napabuntong hininga si Elder Du. Kung ganoon magiging isa na naman siyang Invincible Sword. Invincible Sword? Mula sa mga balitang kumakalat tungkol sa kanyang lakas, kaya niyang harapin ng mag-isa ang buong puwersa ng isang rehiyon. Minsan, kinailangan pang magsanib puwersa ang 4 na ibang lupain upang mapigilan ang pagsalakay ng Invincible Sword. Ngayon ay nasa sukdulan na siya ng Genesis Stage. Hindi na siya makakausad pa dahil iyon ang hangganan ng Mortal Domain. Kung mayroon lamang mas mataas na kaharian kaysa Genesis Stage, matagal na sana niya itong naabot. Sa kanyang talento, walang dudang siya ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Kaya nararapat lamang sa kanya ang titulong Invincible. Nanahimik ang lahat. Maging ang kanilang mga mukha ay napuno ng tensyon. Samantala, kumislap ang mga mata ni Elin. Nag-aapoy ang kanyang diwa sa pananabik. Ang tanging dahilan lamang kung bakit hindi na umangat pa ang Invincible Sword ay dahil may hangganan ang Mortal Domain. Kung umabot din kaya ako sa Genesis Stage, sino ang mananalo? Isang tagapagmana ng Sacred Beast o isang ordinaryong tao lamang? Unti-unting sumiklab ang matinding pagnanais niyang lumaban. Parang bulkan na handang sumabog. Tignan niyo! Malapit na tayo sa Universal Righteous Sect. Itinuro ni Elder Du ang isang malawak at luntiang kagubatan sa di kalayuan. Bilisan na natin. Boom! Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong kalangitan. Isang gintong apoy ang sumiklab. Parang nilamon nito ang langit habang patuloy na tumataas lampas sa mga ulap. Kasunod nito ang isang nakapapasong shockwave na rumagasa patungo sa kanila. Protektahan ang mga alagad. Sabay-sabay na sumigaw ang tatlong elder. Agad nilang pinakawalan ang kanilang Yuan Qi. Sa tulong ng kapangyarihan ng kalikasan ay bumuo sila ng isang napakalaking depensa. Ngunit walang silbi. Sa isang iglap lamang, winasak ng shockwave ang kanilang depensa na parang manipis na salamin. Tinamaan silang tatlo. Dugo ang napasuka. At malayong itinapon sa himpapawid.
Mas malala ang sinapit ng mga disipulo. Isa-isa silang nagsuka ng dugo bago nawalan ng malay. Halos 1 oras ang lumipas bago sila nagkamalay. Pagdilat nila ng kanilang mga mata. Isang tanawing hindi kayang ihanda ng kahit sinong tao ang bumungad sa kanila. Sa loob ng libu-libong milya, wala nang kahit isang halamang tumutubo. Ang dating luntiang kagubatan ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay abo. At nagliliyab na lupa. Pwe! Muling nagsuka ng dugo si Elder Du. Ano-anong nangyari rito? Bakit wala nang natira? Pilit na tumayo si Elder Lee habang nanginginig ang kanyang katawan. Dumating tayo kasabay ng pagsabog. Kung tayong mga Genesis stage cultivators ay ganito na ang tinamong sugat, kahit nasa napakalayo, hindi ko na maisip kung gaano kalakas ang pagsabog sa mismong sentro nito. Biglang nanigas ang lahat. Doon nila naalala. Nandoon mismo ang Universal Righteous Sect. Ngunit, ang tanging nakikita na lamang nila ay isang dagat ng gintong apoy. Patuloy itong tumataas patungo sa langit. Napakatindi ng init. Pakiramdam nila ay sinusunog ang kanilang balat. Maging ang dugong nasa kanilang katawan ay mabilis na natutuyo. Sa loob lamang ng 15 minuto, halos matusta ang kanilang mga katawan. Biglang nangilid ang mga luha sa mga mata ni Chu Qingcheng. Mahinang lumabas ang isang pangalan sa kanyang bibig. Yiu! Zufan! Nagulat ang 3 elder. Qingcheng! Ano ang sinabi mo? Humihikbing sumagot si Chu Qingcheng. Noong araw na namatay si Zufan ganito rin ang apoy. 500 milya ang nilamon nito. Maging ang kanyang bangkay ay naglaho. Mas malakas ang apoy na ito, ngunit hinding-hindi ko makakalimutan ang ganitong gintong apoy. Nagkatinginan ang 3 elder. Parang may biglang pumasok sa kanilang isipan. Junior brother. Lumingon si Wu Qingqiu kay Yelin. Hindi ba't kahawig ito ng apoy mo? Napairap si Yelin. Senior brother, iniinsulto mo ba ako? Mas mataas ang antas ng apoy na ito. Mas puro. Mas mapanira. Kung mayroon akong ganitong apoy noon sa Double Dragon Gathering, hindi sana ako natalo. Talaga? May pagdududang tumingin si Wu Qingqiu. Ngunit sa loob-loob ni Yelin, alam niyang nagsisinungaling siya. Sa lahat ng gintong apoy sa mundo, isa lamang ang may ganitong walang kapantay na kapangyarihan. Ang Decimating Golden Flame ng Decimating Dragon Ancestor. At alam niyang kung paano ito napunta rito. Elder brother, mukhang nakakuha ka ng Dragon Breath Pill mula sa Dragon Ancestor. Napabuntong hininga siya. Ang Dragon Breath Pill ay naglalaman ng pinakamalakas na pag-atake ng isang Sacred Beast. Ang apoy na ginagamit niya ay isa lamang laruan kung ikukumpara rito. Ang paggamit ng ganoong kayamanan sa mortal domain ay parang paggamit ng martilyo upang durugin ang mga langgam. Napakalaking pag-aaksaya. Ang Dragon Breath Pill ay para sana sa pagligtas ng sariling buhay, hindi para lamang sa paghihiganti. Halina! Mabigat ang mukha ng mga elder. Kailangan pa rin nating alamin kung ano talaga ang nangyari rito. Kahit alam na nilang nalipol ang Universal Righteous Sect, kinailangan pa rin nilang magsiyasat. Bitbit ang kanilang sugatang katawan, dahan-dahan silang naglakad papalapit sa dagat ng apoy. Samantala, tahimik na naglalakad palayo si Zufan. Nakasuot siya ng itim na balabal. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hahaha. Talagang kahanga-hanga ang Dragon Breath Pill. Binutas ko lang ng kaunti ang barrier ng sekta, pagkatapos ay itinapon ko ito sa loob. Kahit gaano pa karami ang Genesis Stage o Soul Harmony Stage experts, naging abo silang lahat. Ito ang pinakamadali niyang paghihiganti. Hindi na niya kinailangang makipaglaban. Hindi na rin niya kinailangang tingnan pa ang kanilang mga mukha. Isang hagis lamang. At agad silang ipinadala sa kabilang buhay. Karapat-dapat nga itong tawaging tunay na kapangyarihan ng Dragon Ancestor. Ngunit habang tinitingnan ang lawak ng pagkawasak, hindi niya maiwasang manghinayang. Hindi dahil sa mga namatay, kundi dahil napakalaking pag-aaksaya ang paggamit ng Dragon Breath Pill sa ganitong paraan. Habang naghuhum ng isang himig, patuloy siyang naglalakad. Ngunit bigla siyang natigilan. May paparating. May tao. Kaibigan man o kaaway, malalaman ko agad. Biglang kumislap ang kanyang kanang mata.
6 na gintong singsing ang umikot sa loob nito. Divine Eye of the Void, ika-6 na antas, Void Domain. Nanginig ang hangin. Unti-unti itong bumaluktot. Bumuo ng isang hindi nakikitang espasyo. Pumasok doon si Zufan. At sa isang kisap mata, tuluyan siyang naglaho sa mundong ito. Ang naiwan lamang ay ang walang katapusang dagat ng nagliliyab na gintong apoy. Mahangin na iwinasiwas ni Elder Du ang kanyang manggas, puno ng kumpiyansa, at lubos na naniniwala sa sarili niyang paliwanag. Tahimik na tumango ang iba. Para sa kanila, makatuwiran ang kanyang lohika. Kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsisiyasat. Sa loob ng kanyang tagong espasyo, bahagyang napailing si Zufan habang napapangiti. Matapos niyang lipulin ang 4 na sekta ng Western Lands. Mas mabuti pang umalis na siya rito sa lalong madaling panahon. Bago tuluyang lumisan, muli niyang ibinaling ang tingin sa isang pares ng matang sumasalamin sa naglalagablab na gintong apoy. Hindi niya halos maialis ang kanyang paningin. Hindi na tayo muling magkikita, King Cheng. Laalastu. Biglang sumabog ang kulog. Kumikislap na kidlat ang biglang sumayaw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Nagulat si Zufan. Napatitig siya sa thunder ring na suot niya habang ito ay biglang nagningning. Kasabay nito, ang thunder ring ni Chu Qingcheng ay nagsimulang kumislap din. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Paano nangyari ito? Ganap na hiwalay sa tunay na mundo ang espasyong ito. Kung ganoon paano nagawang magkaugnay ng dalawang thunder ring? Matagal nang kasama ng kanilang mga may-ari ang dalawang singsing. Unti-unti na silang naging bahagi ng kanilang mga kaluluwa. At dahil sa matinding pananabik ni Zufan at Chu Qingcheng sa isa't isa, tumugon ang dalawang thunder ring. Nilampasan pa nila ang hangganan ng hiwalay na espasyong iyon. Yiu! Zufan! Napatitig si Chu Qingcheng sa kanyang thunder ring. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bigla siyang napasigaw habang desperadong nililibot ang paligid. Zufan! Hindi ka patay. Narito ka, hindi ba? Hindi patay si Zufan. Nagkatinginan ang tatlong elder. Naguguluhan silang tumingin kay Chu Qingcheng. Qingcheng! Anong sinasabi mo? Paano mo nalaman? Ngunit tila wala nang naririnig si Chu Qingcheng. Paulit-ulit lamang niyang tinatawag ang pangalan ni Zufan. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Alam niyang, tanging ang thunder ring ni Zufan lamang ang maaaring tumugon sa kanya. Ang dalawang singsing na yon, ang kanilang sumpaan, ang kanilang pangakong hindi mapuputol. Junior Sister Qingcheng ni. Mahinang bumuntong hininga si Yelin. Marahil ay napaglaruan ka lamang ng sarili mong pananabik. Patay na si Zufan. Paano pa siya naririto? Ngunit sa loob-loob niya ay ibang bagay ang iniisip. Kapag natagpuan nila si Elder Brother, magiging kaaway niya ang buong Western Lands. Habang nagsasalita, mabilis siyang lumapit kay Chu Qingcheng. Hinawakan niya ang kamay nito. Kasabay niyon ay tinakpan niya ang thunder ring upang maitago ang liwanag nito. Ngunit sa paningin ni Chu Qingcheng, si Yelin ay nananatiling kaaway ni Zufan. Kaya ang ginawa nito ay lalo lamang niyang ikinagalit. Lumayo ka. Alam kong kaaway mo si Zufan. Matagal mo nang hinihiling na mamatay siya. Pero buhay pa siya. Narito siya. Zufan! Ako ito. Si Qingcheng. Lumabas ka. Napakamot na lamang ng ulo si Yelin habang napapailing. Tinanggihan ang kanyang mabuting intensyon. Ano bang mapapala mo sa pagtawag sa kanya? Kapag lumabas siya, mas lalo lamang siyang hahabulin ng buong Western Lands. Talagang nawalan na ng katinuan ang babaeng ito. Inisip pa niyang masama ang intensyon ko. Mariing nagitngit ang kanyang mga ngipin. Kung hindi lang talaga ikaw ang magiging hipag ko, gamitin niyo ang inyong soul sense. Saliksikin ang buong paligid. Agad na naglabas ng kanilang divine sense ang tatlong elder. Sinuyod nila ang bawat sulok ng lugar. Ngunit, ang tanging naramdaman nila ay ang walang humpay na naglalagablab na init. Wala silang natagpuang kahit katiting na bakas ng tao. Sa huli, napailing na lamang ang tatlong elder. Napabuntong hininga sila habang pinagmamasdan ang desperadong pagtawag ni Chu Qingcheng kay Zufan. Qingcheng, huwag mong gawin ito.
Wala na si Zufan. Hindi na siya narito eh. Halos mabaliw si Chu Qingcheng sa paghahanap. Patuloy siyang umiiyak habang mahigpit siyang niyayakap ni Shui Ruohua at Danner, na kapwa rin naluluha sa kanyang matinding pagdadalamhati. Napailing na lamang ang iba. Ito ang tinatawag na pagiging lubos na nahuhumaling. Ngunit hindi nakinig si Chu Qingcheng. Mariin siyang umiling at masayang itinuro ang kumikislap na singsing sa kanyang daliri. Senior sister, buhay pa siya. Narito rin siya. Tignan niyo. Tayo lang ang may pares ng mga singsing na ito, at nagliliwanag lamang ang mga ito kapag malapit ang isa't isa. Alaala niya ito. Sigurado akong narito siya. Halos desperado na siyang kumbinsihin ang lahat, ngunit sa paningin nila, niloloko lamang niya ang kanyang sarili. Pinipilit lamang niyang paniwalaan na narito pa rin si Zufan sa mundong ito. Qingcheng, mahinahong sabi ni Elder Du, maaaring hindi ko alam ang tungkol sa singsing na iyan, ngunit nasuri na namin ang buong lugar sa loob ng 100 milya. Wala nang ibang tao rito kundi tayo. Kinagat ni Chu Qingcheng ang kanyang labi ngunit hindi sumuko. Hindi. Malapit lang siya. Hindi lang niyo siya mahanap. Sa husay niya, walang makakatuklas sa kanya. Ako lang bilang asawa niya ang nakaalam sa kaibuturan ng aking puso na narito siya. Tama na, Chu Qingcheng. Galit na sigaw ni Elder Lei habang umumbok ang ugat sa kanyang noo. Kami ay mga eksperto sa Genesis stage, ngunit sinasabi mong hindi namin kayang matagpuan ang isang batang tulad niya. Kahit isang langgam ay kaya naming hanapin. Kung wala siya sa aming pandama, ibig sabihin ay wala siya rito. Hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang kabaliwang ito? Matigas na tiningnan siya ni Chu Qingcheng at muling sumigaw. Zufan! Ako ito ang asawa mo. Lumabas ka, pakiusap eh. Huwag na kayong tumayo riyan. Dalhin niyo siya, utos ni Elder Li kay Wu Qingqiu, ubos na ang kanyang pasensya. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu bago lumapit. Junior Sister Qingcheng, sigurado akong may kakaiba sa singsing na yan. Ngunit wala na si Zufan. Imposibleng narito pa siya. Bumalik na tayo sa Double Dragon Manor at magpahinga ka. Hindi. Hindi ako nilinlang ng singsing na ito. Narito siya. Habang nagpupumiglas, paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Zufan. Sa loob ng kanyang nakatagong espasyo, mariing naggitngit si Zufan at ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unting namuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Alam niyang hindi niya dapat siya makita. Dahil hindi niya kakayaning muling magpaalam. Qingcheng ni. Sa huli, nanaig ang kanyang puso. Mahinang lumabas ang kanyang tinig. Lahat ay natigilan. Nanginginig sa tuwa si Chu Qingcheng. Zufan! Ikaw ba talaga yan? Alam kong buhay ka pa. Buhay pa si Zufan. Nagkatinginan ang mga elder at agad nilang sinuyod ang paligid. Kung buhay pa siya, malulutas na ang misteryo ng pagkawasak ng mga sekta. Ngunit kahit anong paghahanap nila, wala silang makita. Biglang umugong ang isang mapanuyang tawa. Ha ha ha. Kayo lamang na 3 hamak ang nagtatangkang gamitin ang inyong soul sense upang hanapin ako. Napakalungkot naman. Kasabay ng malakas na ugong. Sumabog ang maitim na kulog at apoy mula sa kawalan. Umabot ito ng halos 1 kilometro ang taas at kumalat sa napakalawak na kalangitan. Unti-unti itong naging anyo ng isang napakalaking higante. Naglalagablab ang kanyang gintong mga mata na tila 2 sumasabog na bulkan. Ang nakapangingilabot na presensyang ibinubuga nito ay agad dumagan sa 3 Genesis stage elders. Nanginig silang lahat. Sa harap ng nilalang na yon, para lamang silang maliliit na insektong maaaring durugin anumang sandali. Iitoy. Lahat ay napatingala sa dambuhalang apoy. Nanlambot ang kanilang mga tuhod sa tindi ng kapangyarihang kanilang naramdaman. Maging si Yelin, kahit alam niya ang ilang katotohanan, ay napalunok. Ano ito? Bumaba ba mismo ang 9 Serenity Sovereign? Ang kapangyarihang kanyang nararamdaman ay kapantay mismo ng kanyang guro. Sa buong mundo, ang 10 Sovereigns lamang ang may ganitong antas ng lakas. Ngunit hindi ba matagal nang nawawala ang 9 Serenity Sovereign? Paano siya biglang lumitaw sa mortal na mundo? Hindi niya maunawaan. Kung maging ang tagapagmana ng isang sacred beast ay natakot. Lalo na ang iba. Namutla silang lahat at hirap huminga.
Ang tatlong Genesis Stage Elders ay halos mawalan ng lakas habang pinagmamasdan ang dambuhalang mukha na nakatingin sa kanila ng may paghamak. Ha ha ha. Hindi ba't napakatapang ninyo kanina, kayong mahihinang nilalang? Ano ngayon? Nawala ba ang inyong mga dila? Senior. Halos hindi makapagsalita si Elder Du habang yumuyuko. Maaari po bang malaman kung sino kayo? Nagningning ang dalawang gintong matang nagliliyab. Ha ha ha. Akala ninyo ba'y ang takot ay katumbas ng paggalang? Kanina lamang, hindi ba't pilit niyo akong gustong makita? Hindi kayo naniwala hanggat hindi niyo ako nakikita. Ngayon narito na ako. Naniniwala na ba kayo? Overlord. 9 Serenities. Napasinghap ang lahat. Halos mawalan ng malay si Elder Ling. Ang simpleng presensya pa lamang ng higanting ito ay sapat nang wasakin ang kanilang tapang. Ngayon lamang nila lubos na naunawaan. Ang pagkawasak ng Universal Righteous Sect ay hindi dahil sa hiniram na kapangyarihan. Ito ay bunga ng tunay at walang kapantay na lakas. Bagamat hindi pa nila kailanman nakita ang Overlord 9 Serenities. Ngayon ay lubos nilang naramdaman ang kanyang mapanirang kapangyarihan. Sabay-sabay silang lumuhod. Senior, patawarin po ninyo kami sa aming kamangmangan. Ha ha ha. Mga bata. Akala ba ninyo'y kasingkitid ng inyong pag-isip ang aking isipan? Malamig siyang tumawa. Ang batang iyon ay sumalungat lamang sa inyong mga salita, ngunit nais na ninyo siyang saktan. Kung kasingkitid ako ninyo, matagal na sanang nilamon ng galit ang 300,000 taon ng aking buhay. Muling napasinghap ang lahat. 300,000 taon? Ano ba talaga ang nilalang na ito? Ang pinakamatandang sekta sa Western Lands ay wala pang 10,000 taong gulang. Ngunit ang nilalang na nasa harapan nila ay 300,000 taong gulang. Isa siyang tunay na sinaunang halimaw. Ano pa ang Invincible Sword? Wala itong sinabi sa kanya. Sigurado silang lampas pa siya sa Genesis Stage. Naligo sa malamig na pawis ang tatlong elder. Ni hindi sila nangahas gumalaw. Hindi na sila pinansin ng higante. Sa halip, tumingin ito kay Chu Qingcheng at bumuntong hininga. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang kumikislap na singsing ang dahan-dahang lumutang pababa. Qingcheng, maaari ba kitang tawagin ganoon? Mahinahon niyang sinabi. Ito ba ang hinahanap mo? Marahang lumapag ang singsing sa palad ni Chu Qingcheng. Nang makita niya ang singsing ni Zufan, nanginig ang kanyang buong katawan. Ito ang singsing ni Zufan. Tumingin siya sa higante. Gusto niyang magtanong. Ngunit natatakot siyang marinig ang katotohanan. Mahinang nagsalita ang higante. Anak, kalimutan mo na siya. Hindi na siya babalik. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Chu Qingcheng. Minsan kong itinatag ang Devil Mountain 300,000 taon na ang nakalipas. Noon, wala ni isang taong kayang humadlang sa akin. Parang bumalik siya sa malayong nakaraan. Pagkaraan ng 200,000 taon, nagsawa na ako sa lahat. Itinuon ko ang aking sarili sa pag-unawa sa Dao at nagkulong sa pagsasanay. Nawala ako sa paningin ng mundo. Paminsan-minsan, habang naglalakbay, nakakatagpo ako ng mga disipulong may pambihirang potensyal. Isa sa kanila si Zufan. Upang maunawaan ang Dao, kailangang maranasan muna ang buhay bago ito malampasan. Karamihan sa aking mga disipulo ay hindi pinapayagang gumala. Ngunit bata pa noon si Zufan, kaya hinayaan ko siyang maglakbay bago ko siya muling papagbalikin. Akala ko'y sapat na ang mga itinuro kong kakayahan upang maprotektahan siya. Ngunit hindi ko inasahan na malilin lang siya ng ilang bulok na tao. Ganito ang buhay. Ganito ang kapalaran ng. Tahimik siyang napabuntong hininga. Samantala, naligo sa malamig na pawis ang mga elder. Malinaw na ngayon paghihiganti lamang ito. Ngunit wala silang magagawa. Narinig nila mismo. 300,000 taon na ang nakalipas ay wala nang katapat ang taong ito. Kung gugustuhin niya, kahit pagsama-samahin ang buong Western Lands, hindi man lamang siya magagasgasan. At higit sa lahat, hindi lamang siya nag-iisa. Mayroon pa siyang buong Devil Mountain. Kung lumabas ang lahat ng kanyang mga disipulo, ano na lamang ang mangyayari sa buong mundo? Sa sandaling iyon, nanghina ang kanilang mga tuhod, at tuluyang napuno ng takot ang kanilang mga puso.
Ngunit, senior, nakita ko ang parehong apoy ng mamatay si Zufan. Kayo rin ba ang may gawa noon? Tanong ni Chu Qingcheng habang walang takot na tumingala sa higanting nilalang, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Kumislap ang dalawang gintong bolang apoy. Isang pitik lang ng daliri ko ang ginawa ko noon. Napalunok ang tatlong matanda. Kung ang simpleng pitik ng daliri ay kayang gawing tigang na kaparangan ang 500 milyang lupain, gaano kaya kalakas ang matandang ito? Halos hindi napigilan ni Yelin ang mapatawa. Ako ang may kagagawan noon. Ngayon inaangkin ng lalaking ito ang lahat. Ibig sabihin, hindi talaga ito ang Nine Serenities Sovereign. Isa lamang itong napakahusay na palabas ni Zufan. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano nito nalinlang maging ang tatlong eksperto sa Genesis stage. Sumulyap siya sa mga matandang nanginginig sa takot at lihim ng umisi. Kung ganoon si Zufan, puno pa rin ng pag-asa ang tinig ni Chu Qingcheng. Malamig na sumagot ang higante. Patay na siya. Parang gumuho ang buong mundo ni Chu Qingcheng. Namutla siya at napaatras. Sa loob ng ilusyon, halos mabasag ang puso ni Zufan habang pinagmamasdan ang babaeng pinakamamahal niya. Nagdugo ang kanyang mga palad sa sobrang higpit ng pagkakakuyom ng kamao, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tinig. Pagdating ko roon, wala na ang kaluluwa ni Zufan at wasak na ang kanyang katawan. Sa galit ko, pinuksa ko ang lahat ng naroon hanggang sa huling tao. Pagkatapos, dinala ko ang kanyang bangkay sa Devil Mountain upang mailibing bago ko inayos ang lahat ng natitirang sama ng loob. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Napakalakas ng loob ng mumunting mga sekta sa kanlurang lupain na patayin ang alagad ng Devil Mountain. Ile! Mabuti na lamang at napalalim ng aking pag-unawa sa dao ang aking pag-isip. Kung hindi sinunog ko na sana ang buong kanlurang lupain. Napayo ko ang tatlong matanda habang pinapawisan ng malamig. Diyos ko, muntik nang madamay ang buong kanlurang lupain dahil sa 4 na sekta. Sa isip nila, malinaw nilang naiisip ang nilalang na ito, isang sinaunang halimaw na kayang baguhin ang anyo ng mundo 300,000 taon na ang nakalipas. Bigla nilang naisip na mabuti na ring nalipol ang 4 na sekta. Kasalanan nila ang lahat. Mas gugustuhin pa nilang galitin ang Invincible Sword kaysa sa nakatatakot na matandang ito. Kung ganoon, totoong patay na siya eh. Hindi na narinig ni Chu Qingcheng ang iba pang sinabi ng higante. Nawalan ng liwanag ang kanyang mga mata bago tuluyang bumagsak. Agad siyang sinalo ni Shui Ruohua. Qingcheng! Sa di kalayuan, halos tumakbo si Zufan upang yakapin siya. Ngunit pinigil niya ang sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nakaunat na kamay. Parang dinudurog ang kanyang puso. Ngunit alam niyang wala siyang ibang magagawa. Napakalakas pa rin ang kanyang kaaway. Kung magpapakita siya ngayon, tiyak na kamatayan lamang ang naghihintay sa kanilang dalawa. Ayaw niyang madamay si Chu Qingcheng. Kaya pinili niyang putulin ang pag-ibigang halos kasisimula pa lamang nilang mabuo. Biglang umalingaw-ngaw ang isang mahinang ugong. Nagliwanag ang thunder ring sa kamay ni Chu Qingcheng at kusang lumipad patungo sa higante. Malakas nitong sinabi, "Makinig kayong lahat. Si Chu Qingcheng ay asawa ng aking alagad. Mula ngayon, kabilang na rin siya sa Devil Mountain." Tumingin ang higante sa walang malay na babae. Kapag nagising siya, sabihin niyo sa kanya na kikilalanin ng buong Devil Mountain ang singsing na ito. Huwag siyang mawalan ng pag-asa. Kapag dumating ang oras, muli itong liliwanag bilang hudyat ng bagong pag-asa. Pagkatapos sabihin yon, naglaho ang higante. Kasabay niyang naglaho ang nakapangingilabot na presyon. Nanatili ang naglalagablab na apoy sa paligid. Dahan-dahang tumayo ang tatlong matanda. Ngunit agad din silang napaupo habang humahabol ng hininga. Matandang dumuntik na akong mamatay sa takot. Mas nakakatakot pa ang presensya ng senior kaysa noong humarap tayo sa Exalted. Tumango ang isa. Hindi nga ako nakaramdam ng ganitong takot kahit sa harap ng Invincible Sword. Pakiramdam nila'y para silang nakaligtas mula sa impyerno. Pagkatapos ay sabay silang tumingin kay Chu Qingcheng. Dalhin agad siya sa sekta. Nagulat si Wu Qingqiu. Elder Li, nawalan ng malay si Junior Sister Qingcheng dahil sa matinding dalamhati. Hindi ba mas mabuting huwag muna siyang gambalain? Napairap si Elder Li. Sino ba ang nagsabing kalagkarin niyo siya? Ang ibig kong sabihin, buhatin niyo siya ng maingat at siguraduhing maayos ang kanyang kalagayan. Kailangang gumaling siya.
Napatingin ang lahat sa isa't isa. Bakit biglang nagbago ang ugali ng matanda? Kanina galit na galit siya kay Chu Qingcheng, ngayon naman sobrang maalaga. Umirap muli si Elder Ling. Mga hangal. Hindi ba ninyo narinig? Asawa siya ng alagad ni Senior at nasa ilalim na ng proteksyon ng Devil Mountain. Kapag may nangyaring masama sa kanya habang nasa Double Dragon Manor, tayo ang pagbubuntunan ng galit ng matandang iyon. At kung nasa atin ang suporta niya, kahit ang Invincible Sword ay wala nang dapat ikatakot. Mariing tumango ang ibang matatanda. Siya na ngayon ang pinakamahalagang tao sa ating sekta. Doon lamang naunawaan ng lahat. Napangiti si Yelin. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit nagpanggap si Zhu Fan bilang Nine Serenities Sovereign. Lahat ng ito, para lamang maprotektahan si Chu Qingcheng. Nakita niya kung paano ipinagtanggol ni Chu Qingcheng si Zhu Fan kahit laban sa mga matanda. Dahil hindi siya maaaring lumantad, ginamit niya ang katauhan ng Nine Serenities Sovereign upang pataasin ang halaga ni Chu Qingcheng sa mata ng lahat. Mula ngayon, wala nang mangangahas na saktan siya sa buong kanlurang lupain. Nag-isip sandali si Yelin bago nagsalita. Elder, nalutas na ang usapin tungkol sa pagkawasak ng 4 na sekta. Ngunit paano naman ang Beast Taming Sect? Nagkibit balikat si Elder Du. Isama na rin natin yon sa gawa ng Senior. Tutal, may alitan din sila kay Zhu Fan. Sabihin na lamang nating paghihiganti iyon ng kanyang guro. Wala na akong balak imbestigahan pa ang bagay na ito. Tumango si Yelin habang palihim ng umiti. Perpektong pagtatapos. Dahan-dahang umalis ang lahat habang mainat na binubuhat ang walang malay na si Chu Qingcheng. Halos nag-uunahan pa ang 3 matanda sa paglayo sa lugar na yon. Nang tuluyan silang mawala. Lumabas si Zhu Fan mula sa kanyang nakatagong espasyo. Punang sakit ang kanyang mukha. Iyon na ang huli niyang pamamaalam kay Chu Qingcheng. Elder brother, napakahusay ng palabas na iyon. Pati kami halos mapaihi sa takot. Akala ko talaga dumating ang Nine Serenities Sovereign. Lumingon si Zhu Fan. Si Yelin pala ang bumalik. Bakit nandito ka pa? Ngumiti si Yelin. May ilang bagay pa akong gustong maintindihan. Kaya bumalik ako upang humingi ng inyong paliwanag. Nagpatuloy lamang sa paglalakad si Zhu Fan. Wala akong gana. Tumawa si Yelin. Napakalamig naman nyo. Ako pa nga ang nagdala kay sister-in-law para makita niyo siya sa huling pagkakataon bago kayo umalis sa kanlurang lupain. Huminto si Zhu Fan. Napabuntong hininga siya. Ano ba ang gusto mong malaman? Kumikinang ang mga mata ni Yelin. Paano ninyo nagawang magmukhang Demon Emperor at matakot ng husto ang 3 eksperto sa Genesis stage? Mahinang ngumiti si Zhu Fan. Madali lang. Isang patak ng katotohanan sa dagat ng kasinungalingan. Isa lamang ilusyon ang higanteng iyon. Ngunit dahil sugatan ang 3 matanda, humina ang kanilang pandama. Dinagdagan ko pa ng bakas ng mapanirang Thunder Flame ang ilusyon. At ang tunay na susi, bahagyan niyang itinaas ang kamay. Ang 2 natitirang Dragon Breath Pills. Taglay ng mga iyon ang kapangyarihan ng Dragon Ancestor. Walang sinumang magdududa sa presensyang iyon. Kaya nang pagsamahin ko ang kaunting katotohanan at napakaraming kasinungalingan, naging tunay ang takot na naramdaman nila. Napanganga si Yelin. Kahanga-hanga. Hindi lang niyo ako natalo na linlang panyo ang buong kanlurang lupain. Hindi na sumagot si Zhu Fan. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muli siyang huminto. Mahinang sabi niya, aalis na ako sa kanlurang lupain. Siguraduhin mong ligtas si Qingcheng sa Double Dragon Manor. Tumayo ng tuwid si Yelin. Huwag kayong mag-alala, elder brother. Habang narito ako, walang sinumang makagagalaw kay sister-in-law. Ngumiti ng bahagya si Zhu Fan. Pagkatapos, unti-unti siyang naglaho sa madilim na gabi, kasabay ng naglalagablab na apoy na siyang tanging naiwan bilang bakas ng kanyang huling pamamaalam. Ang Exalted, Overlord Nine Serenities ay may taas na hindi bababa sa 300 metro, tila umaabot sa kalangitan at tumatapak sa lupa. Kahit hindi siya lubusang makita, ramdam ang kanyang presensya. Nababalot siya ng itim na apoy na tila nilalamon ang kalangitan, at ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng tanghaling tapat. Bawat isa ay humigit kumulang 10 metro ang laki, naglalabas ng nakasisindak na liwanag.
Sa heaven-reaching pavilion ng Double Dragon Manor, bumalik ang tatlong nakatatanda kasama ang kanilang mga alagad upang mag-ulat, at ngayon ay nakaluhod sa harap ng exalted Double Dragons. Hindi pa rin nawawala ang takot sa kanilang mga mukha mula sa kanilang naranasan. Nagtinginan ang mga exalted sa isa't isa na tila hindi makapaniwala. Si Exalted Heiran ay nagulat at nahirapang magsalita. 300 metro ang taas, mga matang kasing laki ng 10 metro, tinatawag niyo yan na tao. Aray! Napaurong ang tatlong nakatatanda at sabay-sabay na umiling. Alam nilang mangyayari ang ganitong reaksyon, kahit sila mismo, mahihirapang maniwala kung hindi nila ito nakita gamit ang sariling mga mata. Exalted, nakita namin ito mismo. Hindi kami magsisinungaling. Maaari ninyong tanungin ang mga bata, nandoon din sila, nakalubog sa napakalakas na aura ng eksperto. Bumuntong hininga si Elder Ling. Nakita namin ang Universal Righteous Sect na winasak at pinalitan ng naglalagablab na apoy. Ang kapangyarihan ng senior na iyon ay lampas sa lahat ng alam natin, isang halimaw na nagkultivate ng 300,000 taon. Wala nang makakatalo sa kanya sa mundo, kahit ang Invincible Sword. Gayunman, ang Devil Mountain ay matagal nang nagkulong at hindi na nagpapakita ang mga disipulo nito sa mundo. Kung nanatili ang sekta na iyon, marahil kahit ang Invincible Sword ay hindi sana nagkaroon ng pagkakataong sumikat. Nagkatinginan ang mga exalted, puno ng pag-aalinlangan. Paano maitago ng mundo ang ganitong nakakatakot na nilalang? Ngunit dahil sa kanilang nakita at sa takot ng mga nakatatanda, pati na rin sa alaala ng napakalakas na Zufan, tila may mas malalim pang pinagmulan ang kapangyarihang iyon. Sa huli, bahagyang tumango ang mga exalted, piniling maniwala kahit kaunti. Maaaring hindi literal na higante ang Overlord 9 Serenities, baka isa lamang itong teknik na nagpapalaki ng anyo. Ngunit ang lakas nito ay tunay, nagawa nitong yumanig ang tatlong eksperto sa Genesis stage na parang walang halaga. Dahil dito, naging mas komplikado ang paghawak sa issue ng Devil Mountain. Mas mabuting huwag na munang galawin, ayaw nilang pukawin ang isang pugad ng putakti. Iwinasiwas ni Exalted Heiran ang kanyang kamay. Dahil walang ibang puwersa ang sangkot sa insidenteng ito, hindi ito makakaapekto sa kanlurang lupain. Kaya pabayaan muna natin. 5 sekta ang nawala, ginusto nila yon dahil nakialam sila sa maling tao. Hindi na natin ito palalalain at lalong guguluhin ang rehiyon. Elder Du, ipaalam sa lahat ng sekta na hindi ito hidwaan mula sa ibang rehiyon. Babalaan din sila na huwag magpasimuno ng gulo. Sino ang nakakaalam kung may ikalawang Devil Mountain pa sa labas? Opo, Exalted, yumuko si Elder Du at umalis. Nagmukhang malalim ang isip ni Exalted Bei Mei. Kung gayon, kahit sila ang may kasalanan, paano naman ang bakanteng pwesto? Malawak ang kanlurang lupain. Ngayon na 4 na lamang sa siyam ang natitira, mag-iwan ito ng malaking puwang maaaring samantalahin ito ng iba, dagdag niya. Bumuntong hininga si Exalted Heiran. Hindi natin kayang galawin ang Devil Mountain, at ngayon ay humina ang depensa ng kanlurang lupain. Nagkatinginan ng lahat, mabigat ang pakiramdam. Hindi lamang teritoryo ang nawala, kundi pati kontrol at seguridad. Malala pa, naapektuhan pati ang mga superior na sekta at gitnang sekta. May mga lugar na ngayon na wala nang namumuno. Isang malaking butas sa depensa ng kanluran. At ang pinangangambahan nila, maaaring samantalahin ito ng gitnang rehiyon. Nagsalita si Elder Liu. Exalted, kahit bakante ang mga lugar, hindi naman ito sobrang laki. Bakit hindi na lang hatiin sa natitirang 4 na sekta? Hindi maaari, mariing sagot ni Exalted Heiran. Ang teritoryo ng bawat sekta ay nakabatay sa lakas. Hindi sapat ang lakas at tauhan, lalo na ang pagmomobilisa. At huwag ninyong kalimutan ang aral ng Demon Scheming Sect. Napayuko si Elder Liu sa hiya. Halos makalimutan ko ang mahalagang iyon. Ang 9 na sekta ay nananatiling balanse dahil sa pagtutunggali nila sa isa't isa. Kapag may nagtaksil, sabay-sabay itong winawasak ng iba. Ganito rin ang sistema, walang tiwala, puro bantayan. Kapag may sekta na lumaki at humiwalay, siguradong lalaban ito sa dating pinagmulan. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa magsalita si Wu Qingqiu. Exalted, kung maaari po akong magsalita. Sabihin mo, sagot ni Exalted Heiran. Ang 9 na sekta ang tagapangalaga ng kanlurang lupain. Ibig sabihin, sila lang ang tunay na nakakaalam sa kanilang teritoryo. Hindi mali na tawagin silang lokal na pinuno. Nagkatinginan ang mga exalted.
Kung gayon, sa halip na hatiin ang mga bakanteng pwesto sa kasalukuyang sekta, bakit hindi tayo pumili ng bagong puwersa mula sa labas upang pumalit? Ang ibig mong sabihin? Tumango si Wu Qingqiu. Bumuo ng bagong sekta upang punan ang 5 bakanteng pwesto. Pero sino sa mortal na mundo ang may sapat na lakas para maging sekta? May kumpiyansang kislap sa mata ni Wu Qingqiu. May alam po ako. Ang Luo Alliance. Sa aking paglalakbay sa Tianyu Empire, nakita ko ang kanilang pag-unlad, maraming eksperto, mabilis ang paglago, at may malasakit sa iba. May mga tao rin silang mula sa Demon Scheming Sect. Sa tulong ng Double Dragon Manor, mas lalo pa silang lalakas at magiging haligi ng kapayapaan ng kanlurang lupain. Nagtinginan ang mga exalted. Ayos! 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 Sabay-sabay na sumang-ayon si Nayalin, Yanmo, Wen Tao at iba pa. Nagtaka ang mga exalted. Bakit sila pabor sa Luo Alliance? Kung ganoon, mukhang may kakayahan ang organisasyong iyon. Tumangho si Exalted Heiran. Elder Liu, imbestigahan ito. Kung karapat-dapat sila, tutulungan natin sila. Ito ang magiging kapalaran ng kanlurang lupain. Opo. Pagkatapos ng pagpupulong, unti-unting naghiwa-hiwalay ang lahat. Lumipad si Wu Qingqiu kasama ang mga disipulo papunta sa isang talon. Ngumiti siya. Sa wakas, nabigyan na natin ng pwesto ang Luo clan sa mga sekta, sana ay masiyahan ang kaluluwa ni Brother Zuo sa langit. Hindi ko alam kung matutuwa siya, sagot niyan mo. Pero hindi ko kayang bigin ang karibal ko. Sabihin na rin natin kay Chu Qingcheng ang balita. Baka makatulong maibsan ang kanyang lungkot. Hindi rin sigurado, sabi ni Elin, hindi siya mukhang taong habol sa karangalan. Ngumisi siyan mo. Uy, ayaw ka nga niyang makita, bakit kasama ka pa rin? Ano naman sayo, sagot ni Elin. Tumawa si Wu Qingqiu. Huwag kayong mag-away, nandito na tayo. Dumating sila sa isang maayos na bakuran sa tabi ng malinaw na lawa. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay sina Shuiru Ohua at Dan'er, parehong mukhang takot at nawawala. Ano ang nangyari? Mabilis na tanong ni Wu Qingqiu. At doon siya natigilan. Isang marilag na figura ang nakasandal sa kama, may bakas ng matinding kalungkutan sa mukha, habang ang kanyang pilak na buhok ay marahang hinahampas ng hangin mula sa bintana. Shriek! Roar! Ang mga alulong at sigaw ng iba't ibang uri ng mga hayop ay yumanig sa kabubatan. Ang pinakasiksik na bahagi ng Tianyu Empire, at siya ring pinakamapanganib, ay ang All-Beast Mountain Range. Ang sinumang karaniwang tao na tatapak dito ay parang nagpapakamatay, at kahit ang mas malalakas ay hindi rin basta-basta makakaligtas kapag mas lumalim pa. May bulong-bulungan na ang kabundukang ito ay nagtataglay ng mga tunay na makapangyarihang halimaw na hindi kayang talunin o takasan ng kahit sinong cultivator. Sa paglipas ng panahon, lalo lamang itong nabalot ng misteryo kahit pa may mga paminsan-minsang nagtatangkang pumasok. O marahil ay may mga nakapasok na noon, ngunit hindi na kailanman nakabalik upang ihayag ang katotohanan. Ngayon, isang lalaking nakaitim na balabal ang walang bahalang naglalakad papasok sa kailaliman ng kabubatan, tanging mga espiritual na hayop lamang ang kanyang kasama, ang kanilang mga ungol at pagngangalit ang umiikot sa paligid niya. Sa huli, may mga mangmang na hayop na sumusugod upang kagatin at sakmalin siya. Isa sa kanila ang nakalapit, ngunit bigla na lamang nanlamig ang mga mata nito at bumagsak na patay. Ang lalaki, sa kabilang banda, ay nagpatuloy lang na parang walang nangyari, may malamig at masamang ngiti sa labi. Ang biglang presensya ng estranghero ay nagpagulo sa buong All-Beast Mountain Range. Ang ilang malulupit na hayop ay naglakas loob pang umatake, ngunit pareho lang ang sinapit nila sa unang mga tanga. Hanggang umabot sa ika-negatibo, 6 na antas na espiritual na hayop. At nang bumagsak ang 3 ika-negatibo, 7 antas na nilalang sa kanyang paanan, doon lamang tuluyang nakaramdam ng takot ang mga hayop ng All-Beast Mountain Range sa demonyong kapangyarihan ng lalaking ito. Parang hudyat, nagkanya-kanyang takas ang mga hayop, nagsiliparan ang mga ibon, at naiwan ang isang katahimikan na walang kahit anong buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, ang tunay na hari ng kabundukan ay bumaba. Sinong nilalang ka? Paano ka nakapasok sa kailaliman ng All-Beast Mountain Range? Isang dumadagundong na sigaw ang umalingaw-ngaw. Tumingala ang lalaki at nakita ang napakalaking anino na bumababa sa kanya. Isang 3 ulo na ibon ang nakatingin sa kanya ng galit. Sa noon nito ay may nagliliyab na asul na apoy na kumikislap. Ngumisi ang lalaking nakaitim.
Three-headed crow matagal-tagal na rin. Kilalang kilala mo ako, nagulat ang three-headed crow. Itinaas ng lalaki ang ulo nito at mumiti ng masama. Nakalimutan mo na agad? Naalala mo pa ba nung dinala mo ako at si Sanzi noon para makita si Senior Konpeng? Sir Zhu, gulat na bulalas ng ibon. Lumapag ito at yumuko ng magalang. Patawad, Sir Zhu. Hindi kita nasalubong ng maayos. Hindi ko alam na ikaw pala ang nagdudulot ng gulo. Nabalitaan ko lang na may taong gumugulo rito. Iwinagayway ng lalaki ang kamay niya. Ha, ayos lang. Pumunta lang ako para makita si Konpeng. Ihatid mo na ako sa kanya. Nag-alinlangan ang three-headed crow. May mga patakaran sa Albist Mountain Range. Lahat ng gustong makakita sa master ay kailangang magpaalam muna. Kung hindi, mapaparusahan ako. Ngumiti ang lalaki, ngunit may lamig sa likod nito. Sige, ipaalam mo. Pero sabihin mo, pinilit kita. Pinilit, tumawa ang three-headed crow, puno ng pagmamaliit. Sa isip nito, isang tao lang, tapos pipilitin ako. Isa akong ika-negatibo siyam na antas na espiritual na hayop. Ngunit biglang, nagliwanag ang kaliwang mata ng lalaki, lumabas ang itim na kidlat apoy at kumalat ang nakakatakot na presensya. Boom! Parang tinamaan ng bundok ang three-headed crow at bumagsak ito sa lupa. Ang asul na apoy nito ay halos mamatay. Nanlaki ang anim nitong mata sa gulat. Ang pinakamakapangyarihan Chaos Flame na pagmamay-ari ng mga banal na hayop ay tuluyang napigil. Paano? Isang bagay na isinilang mula sa kaguluhan ay natakot at nawasak lang ng ganito kadali. Tiningnan nito ang itim na apoy sa mata ng lalaki at nanlamig ang buong katawan nito. Ang taong ito kayang pumatay ng mga banal na hayop. Sa takot, agad itong sumunod at nagpalipad, dinala ang lalaki patungo sa malalim na bahagi ng kabundukan. Pagkalipas ng 15 minuto, narating nila ang isang pamilyar na yungib na tila kayang lunukin ang sinumang lalapit. Master! Si Sir Zhu ay dumating upang makita kayo, sigaw ng three-headed crow. Papa? Isang masiglang boses ang sumagot. Isang batang lalaki ang sumulpot mula sa yungib at tumakbo diretsyo kay Zufan. Papa! Sa wakas dumating ka. Lumambot ang ekspresyon ng lalaki at mumiti. Sanzi, hindi lang ako para bumisita. Lagi kang kasama ng tatay mo. Talaga? Tuwang-tuwang sigaw ng bata. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw habang lumabas din si Konpeng, ang malakas na nilalang na may malaking katawan. Ha! Ang bata, libre ka ba ngayon para bisitahin ako? Wala ka man lang pasabi. Tumango si Zufan. Salamat. Ngunit sa kabila ng magalang na tono ni Konpeng, nabasa pa rin ni Zufan ang bahagyang sama ng loob sa mga mata nito. Bumagsak si Zufan kasama si Gu Santong sa kanyang mga bisig, pagkatapos ay marahang tinapik ang maiinit na balahibo ng three-headed crow na parang alaga lamang ito. Salamat sa paghatid sa akin. Maaari ka nang umalis. Yuf! Biglang napawi ang ngiti ni Konpeng. Nanginginig ang kanyang mukha habang ang malamig niyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa uwak na may galit. Si three-headed crow ay isa sa mga tauhan ni Konpeng, kanang kamay niya na halatang pinagkatiwalaan dahil sa Chaos Flame na ipinahiram dito. Ngayon, maging ang pinagkakatiwalaan niyang ito ay sumuway, nagdala pa ng isang dayuhan ng walang pahintulot. At higit sa lahat, nakinig pa ito sa utos ng iba. Kung hindi iyon pagtataksil, ano pa? Sadyang ginamit ito ni Zufan upang sirain ang otoridad ni Konpeng at upang agawin ang kanyang tauhan. Bilang hari ng mga nilalang, natural lamang ang galit. Ngunit si Zufan ay isang bisitang hindi pa lumalampas sa hangganan para magsimula ng labanan. Hindi ganoon ang three-headed crow. Itinuon ni Konpeng ang kanyang killing intent sa uwak, nagpapakawala ng malamig na dugo ng puot. Nanginig ang three-headed crow, halos maluha sa takot habang ang tatlong ulo nito ay tila nasasaktan. Master, hindi ako iyon. Pinilit niya ako. Ngunit hindi maniniwala si Konpeng. Nakapirmi na ang kanyang isip, parurusahan niya ang tatlong ulo upang ilabas ang kanyang galit. Senior Konpeng, biglaan po ang pagdating ko at nakakaabala ako. Pinilit ko ang three-headed crow na dalhin ako bago ko kayo nabigyan ng paunang paalam. Patawad po. Sa pagitan ng galit at pagkalito, umiti si Zufan sa loob ng kanyang isip habang nagsalita sa tamang pagkakataon. Halos sumabog sa inis si Konpeng, ngunit pinigil niya ang sarili.
Zufan ay isa sa atin. Maaari siyang pumunta rito kahit kailan, sabi niya sa malamig ngunit pilit na mahinahong tinig. Ngunit ang ngiting iyon ay may kasamang naggangalit ng ngipin habang tinitigan ang three-headed crow. Master, si tatay ay kasama natin. Kaya pwede siyang pumunta kahit kailan, singit ni Gusantong. Napilitan si Konpeng na tumawa ng pilit. Three-headed crow, malinaw ba? Pwede siyang pumunta kahit kailan. Ngunit sa likod nito ay halatang puot. Napahiya si three-headed crow at tahimik na sumunod. Napansin ito ni Zufan at napailing. Galit siya dahil ang sariling tauhan niya ay nakikinig sa iba. Ano ba ang nangyayari sa iyo ngayon, uncle? Tanong ni Gusantong. Wala may sakit lang ako ng ngipin, sagot ni Konpeng. Halos mapatawa si Zufan. To touch. Isang makapangyarihang nilalang na immune sa lahat ng pinsala, may sakit ng ngipin. Hindi na niya pinatulan. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa ipaliwanag ni Zufan ang kanyang mga nagawa at ang pagkikita niya sa decimating dragon ancestor. Nagulat si Konpeng at naging seryoso. Nakita mo siya? Ano ang sinabi niya? Iyon at lahat ng nakaraan pati ang aking sitwasyon. Tumango si Konpeng. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Wala nang iba kundi sumama sa inyo, sagot ni Zufan. Ngunit dahil dito, kinailangan kong talikuran ang lahat. Ngumisi si Konpeng. Wala kang taglay noon at wala ka rin ngayon. Ang mahalaga ay mabuhay ka. Ipinaliwanag din ni Konpeng ang tungkol sa mga puwang sa mortal domain at ang plano ng mga sacred beasts upang makaalis. Ngunit si Zufan ay nanatiling malamig. Hindi ko maaaring iwan si Gusantong, mariin niyang sabi. Nag-init ang usapan hanggang sa umabot sa tensyon. Aalis ka ba talaga ng ganoon na lang, sigaw ni Konpeng. Ngumiti si Zufan. Ngayon, kaya ko na. Biglang lumitaw ang isang napakalakas na gintong apoy, ang Dragon Breath Pill. Natigilan si Konpeng. Ngunit ngumisi si Zufan. Hindi ito takot ang magpapahinto sa iyo kundi ang pagkawasak ng All Beast Mountain Range. Natahimik si Konpeng. Pagkatapos ng sandali, bumuntong hininga siya. Sige, dalhin mo si Gusantong. Ngunit nagbabala siya, sigurado ka bang kaya mo siyang protektahan? Ngayon, kaya ko na. Dahil ako ang kanyang ama. Kinuha ni Zufan ang kamay ni Gusantong at umalis. Napatitig si Konpeng sa kanilang pag-alis, gulat at tahimik. Talagang nagbago na ang mga bagay. Ang gitnang rehiyon, ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat, ay pinaghaharian ng isang bansa, ang Sword Star Empire. Habang watak-watak ang ibang bahagi ng mundo, ang gitnang rehiyon lamang ang tunay na nagkakaisa. Punito ng mga eksperto, kung saan sa ibang lupain ay mga pinuno ang mga ethereal stage cultivator, dito na may mga utusan lamang sila na naghahanap buhay. Maging ang mga gwardya at nagpapatrolya sa mga lungsod ay halos pawang mga ethereal stage experts. Isang bagay na lubhang ikinagulat ng sinumang cultivator na nagmula sa ibang rehiyon. Ito ang lupain na pinamumunuan ng isang imperyo at iisang kapangyarihan, hindi tulad ng kanilang mga tahanan na nahahati sa maraming kaharian at sekta. Kung ganito kababa ang tingin sa mga ethereal stage experts, lalong wala ng halaga ang mga cultivator na mas mababa pa ang antas. Kadalasan ay mga tagasilbi o tagagawa lamang sila ng kung ano-anong trabaho. Kaya't kahit pa itinuturing silang mga batang Panginoon sa sarili nilang lupain, dito ay napapalibutan sila ng mga taong kayang durugin sila anumang oras. Ang tanging magagawa nila ay yumuko at umiwas sa anumang gulo. Kabilang sa mga bagong dating ay isang kakaibang mag-ama. Lumipas na ang mga araw ng pagiging padalos-dalos, mapagmataas, pumapatay kung kailan gusto, at tumatakas kung kailan nais. Hindi na ito ang kanilang tahanan, kailangan nilang maging maingat, lalo na kung buhay nila ang nakataya. Hinto! Saan kayo nanggaling? Sa ibabaw ng malaking tarangkahan ay nakaukit ang mga salitang Flying Cloud City. Lahat ng cultivator na lumilipad ay kusang bumababa bago makarating sa tarangkahan, maayos na pumipila upang makapasok sa lungsod. Sa magkabilang panig ng pintuan ay nakatayo ang dalawang matandang gwardiya. Ipinapamalas nila ang kanilang napakalakas na aura, mga ethereal stage experts na sa ibang lupain ay maituturing na mga alamat, ngunit dito ay karaniwang tauhan lamang. May utos silang siyasatin ang lahat ng bagong dumarating. Mukhang may malaking pangyayaring naganap kaya ganoon na lamang kahigpit ang pagbabantay.
Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal habang hawak ang kamay ng isang kaakit-akit na 7 taong gulang na bata. Magalang siyang yumuko. Mga nakatatanda, mula po kami sa kanlurang lupain. Hinahabol kami ng aming mga kaaway kaya napilitan kaming tumakas papunta rito. Sana po itulungan niyo kami. Hinahabol ng kaaway. Sinulyapan siya ng 2 matanda at mumisi ng may paghamak. Hahaha. Ika-5 antas lamang ng Radiant Stage, may pasanin pang bata. Natural lang na may mang-api sa'yo. Sige, dumaan ka na. Ang daya mong mahina ay walang kakayahang magdulot ng anumang problema. Maraming salamat po, mga nakatatandain. Paulit-ulit na yumuko ang lalaking nakaitim bago mabilis na hinila ang bata papasok sa lungsod. Pinanood sila ng 2 gwardiya habang nanlilibak. Ganyan ang mahihina. Habang buhay na lang silang hindi makakaangat. Tama. Malalaman din nila agad na mas mabagsik ang gitnang rehiyon kaysa kanlurang lupain. Hahahan. Ngunit bigla silang kinilabutan. Sa kabila ng maliwanag na panahon, tila may malamig na hangin dumaan sa kanilang likuran. Parang may mabangis na halimaw na nakatitig sa kanila, handang kitilin ang kanilang buhay anumang sandali. Agad silang lumingon. Ngunit ang tanging nakita nila ay ang mataong lansangan, abala ang mga tao sa kanilang mga lakad. Nagkatinginan silang 2. Naramdaman mo ba yon? Parang may makamandag na ahas na nakamasid sa akin. Ikaw rin ba? Yay! Tumango ang isa, ngunit napailing din. Baka guni-guni lang natin. 1 buwan pa lang mula nang lipulin ni Lord Dongfang ang daan-daang soul harmony experts. Lahat tayo'y kinakabahan pa rin. Wala namang magnanakaw na mangangahas umatake sa sikat ng araw, lalo na sa mga hamak na tulad natin. Hahahan. Nga. Minsan, mabuti ring mahina. Hindi ka papansinin ng mga tunay na malalakas. Mapait silang nagtawanan bago muling ipinagpatuloy ang pagbabantay. Nakakatawa lamang na ilang sandali pa lang ang nakalipas ay sila mismo ang tumatawa sa kahinaan ng mag-ama. Sa isang madilim na eskinita ng lungsod, mahigpit na tinakpan ng lalaking nakaitim ang bibig ng bata at hindi ito pinakawalan. Nang tuluyan ng humupa ang sitwasyon sa tarangkahan, saka lamang siya nakahinga ng maluwag at binitiwan ang bata. Agad itong nagwala. Papa! Minata ako ng 2 matandang iyon. Simula nang una akong lumabas, ngayon lang may nanghamak sa akin. Kung hindi mo lang ako pinigilan, hawak ko na sana ngayon ang mga ulo nila. Napangiti si Zufan. Mistula na siyang ibang tao. Maliwanag ang kanyang mga mata, kalmado ang kanyang mukha, at halos tuluyan na niyang napigil ang dating marahas na demonyong likas sa kanyang pagkatao. Hindi lang sila ang mamamatay kung ginawa mo iyon, mahina niyang sabi. Hinaplos niya ang ulo ni Gusantong. Hindi ito ang kanlurang lupain. Ang Flying Cloud City ang sentro ng isa sa 9 na nasasakupan ng gitnang rehiyon. Ang namumuno rito ay isang nakatatakot na eksperto. Kapag nakatagpo natin siya, magiging napakahirap ng sitwasyon. Ano nang dapat katakutan? Hindi ba nasa iyo pa ang Dragon Ancestors Dragon Breath Pill? Isang buga lang sa mukha niya, patay na agad siya. Napabuntong hininga si Zufan. 2 na lang ang natitira kong Dragon Breath Pills. Hindi ko yon gagamitin hanggat hindi talaga kinakailangan. Sa mortal na mundo, napakahalaga ng isang kayamanang tulad niyan. Lalong tumalim ang kanyang tingin. Mas mahalaga pa rito ang sariling lakas. Ayaw kong umasa habang buhay sa mga kayamanan para lamang maging ligtas. Kaya nitong nakaraang 2 taon ay nagsanay ka sa True Self Art at hinayaang bumaba ang nakikitang cultivation mo, tanong ni Gusantong. Umiling si Zufan. Ang True Self Art ay hindi para pahinain ang cultivation ko. Isa itong sining para sa puso. Ang pagiging mahina sa paningin ng iba ay panlabas na anyo lamang. Sa katotohanan, inilalapit ako nito sa aking tunay na sarili. Kung hindi dahil sa 2 taong pagsasanay ko rito, baka tuluyan na akong nalunod sa aking mga demonyo at hindi na muling nakaahon. Sa pamamagitan ng katahimikang dulot nito, ang tunay kong cultivation ay umabot na sa 5 antas ng ethereal stage. Talagang karapat-dapat tawaging guro si Elder Yuan. Napansin ni Gusantong ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang muli na namang naalala ni Zufan ang mga taong iniwan niya. Ngunit agad niyang itinuro ang malaking gintong kwintas sa kanyang leg. Pero bakit kailangan kong isuot itong napakapangit na kwintas?
Para tuloy akong totoong bata. Hindi ba naman talaga, natatawang sagot ni Zufan habang pinipisil ang kanyang malambot na pisngi. Sanzi, gusto lang ng bawat magulang na lumaking ligtas at malusog ang kanilang anak. Ako mismo ang gumawa ng Everlife Locket na yan, puno ng pagmamahal. Kaya isuot mo yan. Napangiwi si Gusantong. Papa 300 taong gulang na ako. Alam ko ang ginagawa niyan. Itinatago lang naman ito ang tunay kong lakas. Nasa ika-6 na antas na ako ng ethereal stage, pero dahil sa kwintas na ito, mukha lang akong inosenteng 7 taong gulang. Buong biyahe, kung sino-sino ang humihima sa ulo at pumipisil sa pisngi ko. Kung hindi mo sila pinigilan, matagal ko na silang pinatay. Napailing si Zufan. Magtiis ka muna. Sobrang kakaiba mo. May nakita ka na bang batang ethereal stage expert? Kapag nalaman ng iba ang tunay mong lakas, magiging sentro tayo ng pansin. Paano pa tayo mamumuhay ng tahimik? Alam ko naman yon. Reklamo ni Gusantong. Pero hindi ba pwedeng paliitan mo man lang itong kwintas? Napakalaki at napakagarbo. Nakakahiya. Hahaha dahil napakahalaga mo. Pinutol ni Zufan ang kanyang pagreklamo. Tingnan mo ang cute mong mukha. Kasama pa ang Everlife Locket para kang isang anghel. Walang sinuman ang mag-aakalang ang mukhang inosenteng batang ito ay nagtatago ng isang mabangis na halimaw. Ikaw ang magiging ating pinakamalakas na alas. Isipin mo. Kapag may kalabang hindi natin kayang harapin, walang papansin sa'yo. At saka mo sila dudurugin gamit ang isang suntok. Astig, hindi ba? Nag-isip sandali si Gusantong bago tumango. May punto nga si Papa gaya ng dati, nakaplano na ang lahat. Papay. Kailan natin siya lalabanan? Sana hindi na kailanman. Bahagyang kumibot ang mga mata ni Zufan habang nakatingin sa pinakasentro ng lungsod. Ang dating pinakamalakas sa silangang lupain. Si Xiang Guanfion. Ngayon ay isa na sa 9 na Panginoon ng gitnang rehiyon. Mas mabuti kung hindi na natin siya kailangang makaharap. At lalong tumigas ang kanyang titig. Batay sa napakaduda at halos hindi ka panipaniwalang mapa ng Dragon Ancestor, dapat ay nasa paligid lang dito ang isang worldwide tunnel. At dahil ang pinakamalakas ang kumukuha ng lahat ang batas dito, malamang nasa Flying Cloud Manor iyon. Pumikit si Zufan habang iniisip ang sitwasyon. Pero kung ang Flying Cloud Manor ay kay Xiang Guanfion, ibig sabihin puno iyon ng mga eksperto. Halos imposible ang palihim na pagpasok. Napahawak siya sa ulo, tila sumasakit ito. Bumuntong hininga si Gusantong. Ano na ang gagawin natin? Sabi mo, maraming eksperto roon. Kahit tayong dalawa, hindi natin sila kayang pigilan maliban na lang kung gagamit tayo ng Dragon Breath Pill. Ang Dragon Breath Pill ang huling opsyon. Ayokong sayangin yon. Kuminang ang mga mata ni Zufan. Yaong Sanzi, nakita mo kung gaano kahigpit ang bantay sa tarangkahan. Kahit ang mga matatandang iyon, sobrang maingat. Ilang buwan na tayong nasa central area, at nakakita na tayo ng maraming lungsod, pero ito lang ang may ganitong klase ng seguridad. Umiling si Gusantong. Siguro dahil sentrong lungsod ito ng 9 domains? Hindi, sagot ni Zufan. May iba pa. Umiti siya ng bahagya. Sa central area, sobrang yabang nila. Sinasabi nilang wala silang kinatatakutan kahit mga espiya mula sa ibang lugar. Dahil malakas sila, kahit may kumalat na lihim, kaya pa rin nilang durugin ang kahit sino. Kaya relax lang sila, hindi tulad ng ibang lugar na laging tensyonado. Pero ang Flying Cloud City ay iba. Ibig sabihin may nangyari kamakailan na kahit si Xiang Guanfion ay naging maingat. Kung ganoon, dahil sa higpit ng seguridad, wala tayong tsansa makapasok sa Manor, sabi ni Gusantong habang nagkikibit balikat. Ngumisi si Zufan. Fortune favors the bold. Kung kinakabahan si Xiang Guanfion, ibig sabihin may banta siya. Hindi ko alam kung saan galing pero may nagaganap na labanan. Ang magulong tubig na ito baka ito ang pagkakataon nating makalusot. Bakit hindi ko naisip yon? Si Dad talaga ang pinakamatalino, hahaha. Kung ganoon, ano ang susunod? Tanong ni Gusantong. Maghanap tayo ng matutuluyan at obserbahan ang mga pagbabago. Mukhang matagal-tagal tayong mananatili dito, sagot ni Zufan, sabay lakad papunta sa pinakaabalang bahagi ng lungsod, habang sumusunod si Gusantong na naguguluhan.
Makalipas ang 3 oras, nakatayo sila sa harap ng isang malaking bakuran na mukhang matagal nang inabandona. May katabi silang lalaking may balbas, nasa 6 live layer ng Radiant Stage. Magagandang mata, Ginoo. Kaunti lang ang magagandang bahay sa Flying Cloud City. Kung hindi lang ako nangangailangan ng Spirit Stones, hindi ko ito ibebenta, sabi ng lalaki. Napailing si Gusantong. Noong una niyang makita ang matanda sa palengke, isang Radiant Stage expert, na parang real estate agent, inakala niyang espesyal ito. Pero bahay lang pala ang ibinebenta. Grabe ang central area, sobrang dami ng eksperto na ang Radiant Stage ay parang ordinaryong ahente na lang. Ano pa kaya ang Profound Heaven experts? Tagalinis o tagaayos ng chamber pot? Sinuri ni Zufan ang bahay at tumango. Magkano? 8 milyong spirit stones. 8 milyon, tumawa si Zufan. Iniisip mo bang mayaman ako? Sa Western Lands, ang mansion sa Imperial Capital, 1 milyon lang. Ang bahay ay tirahan lang, ang spirit stones ay buhay ng cultivation. Kung inuuna mo ang bahay kaysa cultivation, sinisira mo ang kinabukasan mo. Sumimangot ang lalaki. Ibang lugar ito. Dito sa Central Area, kung hindi ka henyo, wala kang halaga. Kung nasa Western Lands ako, malamang may mga prinsipe pa na yuyuko sa akin. Pero dito, isa lang akong ahente. Kung ganoon, umalis ka sa Central Area. Mas mabuti pang maging mahalaga sa gitna ng mga ordinaryo, kaysa walang halaga sa gitna ng mga henyo. Anong halaga? Sa talento ko, hindi ako makakaalis dito, sagot ng lalaki na tila malungkot. Nagpatuloy siya, kasama ko noon ang amo ko, isang soul harmony expert na bantay sa Flying Cloud Manor. Isa siya sa pinakamalalakas dito. At ngayon? 1 buwan na ang nakalipas, may pumasok na magnanakaw sa Manor. Halos makuha ang isang napakahalagang kayamanan. Nagalit si Sword King Shangguan Fion at pinatay ang daan-daang soul harmony experts, kasama ang amo ko. Hindi iyon kasalanan ng amo niya, pero sa galit ng Sword King, lahat sila ang naparusahan. Doon naintindihan ni Zufan kung bakit sobrang higpit ng seguridad sa lungsod. May pumasok sa Manor at hindi pa nakuha ang kayamanan. Ibig sabihin, may magnanakaw na babalik pa. At ngayon, mas mahigpit ang depensa. Perpektong pagkakataon para makalusot. Ngumiti si Zufan. Sa totoo lang, errand boy lang ako. Paano ko mababayaran ang 8 milyon? Nagpanggap na api ang lalaki. Sir, kahit ako, tagasunod lang ng isang bantay. Sa dami ng namatay, kailangang ibenta ko ito. Hindi ko naman bulsa ang pera, hahatiin ito sa iba. Kung mahal pa rin, babaan ko na sa 5 milyon. Final na yon. Tumingin si Zufan sa bahay. Hindi siya napapaniwala ng drama ng lalaki. 5 milyon, sabi niya. Take it or leave it. Natigilan ng lalaki, pero dahil nagmamadali siyang umalis, pumayag siya rin kalaunan. At ganoon, nabili ni Zufan ang bahay at dinala si Gusantong sa loob, hindi alam na ang lugar na iyon ay may sariling nakatagong may-ari na pala. Freebie. Parang batang inosente, si Gusantong ay masayang-masaya habang papasok sa bahay na halos lumulundag sa tuwa. Isang sandali nasa sinag siya ng bubong, sa susunod ay nasa gilid na ng lawa, mabilis na sinisilip ang bawat sulok at siwang na parang may hinahanap na naunang naiwan na bagay. Humalakhak si Zufan, Yaong Sanzi, sinabi lang yon ng lalaking iyon para maengganyo tayong bilhin ang bahay. Wala talagang libreng bagay dito. Kung may meron man, matagal na nilang nakuha yon at tayo ang naiwan ng wala. Baka hindi, Dad, sagot ni Gusantong habang patuloy sa paghalungkat, hindi pa rin nawawala ang sigla. Baka yung mga tanga na yon hindi nakita, pero tayo makikita natin. Sa talino ni Dad at ilong ko, mahahanap natin kahit anong sikreto. Umiling si Zufan. Yaong Sanzi, at kung makita mo man, ano naman? Isang munting laruan lang ng Soul Harmony Stage, walang kwenta sa atin. Marami akong mas magagandang gamit sa aking ring. Sayang lang ang oras mo. Pero si Gusantong ay hindi tumigil, patuloy pa ring naglilibot at nagsusuri. Natigilan si Zufan at biglang natawa nang mapagtanto niya. Bata pa rin ang puso ni Yaong Sanzi. Hindi naman talaga ang paghahanap ang mahalaga, kundi ang mismong paglalakbay. Dati, hindi lang para mabusog si Yaong Sanzi kung bakit siya naghahanap ng mga halamang gamot, ito rin ang kanyang laro. Pero noong binigyan siya ni Zufan at konpeng ng dami ng halamang hindi niya maubos, nawala ang saya sa paghahanap.
Busog nga siya, pero nawala ang libangan ng batang ito. Tumingin si Zufan kay Yaong Sanzi nang may bahagyang pagsisisi. Nabigo siya bilang ama dahil hindi niya naunawaan ang tunay na gusto nito. Go lang, Yaong Sanzi. Kung may makita ka, sabihin mo sa akin. Gusto ko ring makita, sigaw niya. Tumalikod si Gu Santong na nakangiti, sige, mahahanap ko iyon. Biglang nawala si Gu Santong. Sa isang kisap mata, nakita ni Zufan ang pulang anino na mabilis na gumalaw, sabay iling habang nakangiti sa sarili. Dad! Nahanap ko na! May kayamanan dito, masayang sigaw ni Gu Santong, sigurado ako na ito ang bagay na hindi pa nakukuha ni Dad. Natigilan si Zufan. May talagang meron dito. Ang bilis naman. Baka totoo nga ang sinabi ng magnanakaw na may freebie dito. Sinundan niya ang tinig ni Gu Santong hanggang sa marating nila ang isang lumang gusali. Sinuri niya ito. Isang barong-barong lang. Ang may-ari siguro ay kakaiba, ginawang cultivation room ang ganitong lugar. O baka paranoid lang. Iyon siguro. Hindi isipin ng ethereal at radiant stage experts na may halaga ito. Hindi inisip ni Zufan na may mahalagang nakatago dito. Wala na kasi halos bagay na makakapagpamangha sa kanya. Sumunod lang siya para sa kasiyahan ng anak niya. Anak, anong nahanap mo? Hayaan mo ako, sabi niya habang papasok. Ngunit bigla siyang natigilan. Sa gitna ng gusali, may isang dalagang nakahiga, hugis itlog ang mukha, matatalim ang mata, mapulang balat, at manipis ang baywang. Halatang sugatan ng malubha, maputla ang mukha at may dugo sa gilid ng bibig. Nakaupo si Gu Santong sa tabi niya at tuwang-tuwang nagturo, Dad, kayamanan. Babae, hehehin. Napangiwi si Zufan at binigyan ng batok si Gu Santong. Ilang taon ka na ba? Paano naging kayamanan ng babae? Ako'y 300 at kalahating taong gulang na, sagot ni Gu Santong na inis. Hindi na ako bata. Marami na akong alam. Natigilan si Zufan. Mukhang mali ako. Hindi siya batang may inosenteng puso, isa siyang tusong matandang gumagamit lang ng anyo ng bata. Hindi siya awa ang kailangan, discipline ang kailangan. Tiningnan ni Zufan ang dalaga. Yaong Sanzi, ano nang gagawin mo sa nahanap mo? Kung 300 taong gulang ka na, mukhang hindi mo siya magagamit sa paraang iniisip mo. Namula si Gu Santong sa hiya at galit. Dad, ang bastos mo. Ako pa ang bastos. Ikaw ang tumawag sa babae na kayamanan, balik ni Zufan. Nakasimangot si Gu Santong. Nakita ko siyang ganyan, walang malay at sugatan. Akala ko, isa siyang cauldron na ginamit sa cultivation. Kaya tinuring ko siyang kayamanan sa cultivation. Ano bang mali doon? Hay naku, ang kulit mo, sagot ni Zufan habang hinahawakan ang pulso ng dalaga. Tumawa siya ng mahina. Hahaha, mali ka. Hindi cauldron ang isang dalaga. Naguguluhang tumingin si Gu Santong sa babae. Kung ganoon, ano siya dito? Naiwan lang ba siya? Ngunit biglang naging seryoso si Zufan. Hindi siya galing sa bahay na ito. Tingnan mo ang itsura niya. Kahit gawing cauldron yan, pipiliin pa rin siya. At base sa sugat niya mga 1 buwan na ito. Naningkit ang mga mata ni Zufan. Kung ganoon, bigla siyang lumabas sa likod ng bahay. Yaong Sanzi, maghanda ka ng kwarto. Gagamutin ko siya. Nagulat si Gu Santong. Hindi ko akalaing may ganitong lado si Dad, magpapagaling pa ng estranghero. Lalo na babae pa. Ngumisi si Gu Santong. Sige Dad. Gagamitin mo lang yang pagpapagaling bilang palusot para mag-dual cultivate. Sasabihin ko to kay Mom. Natigilan si Zufan at tumingin ng masama. Ikaw na batang pasaway. Kailan pa ako nag-dual cultivate? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa Flying Cloud City? Yung break-in sa Flying Cloud Manor, sagot ni Gu Santong habang tumatango. Kung ganoon, Daddy. Tumango si Zufan. Mas malamang may kinalaman ang babaeng ito doon. Kapag iniligtas natin siya, makakakuha tayo ng impormasyon. Kaya bilisan mo, ihanda mo ang kwarto. Yay! Mabilis na umalis si Gu Santong at inihanda ang silid. Ipinahiga ni Zufan ang dalaga at ipinatong ang kamay sa kanyang noo. Returning Dragon's Roar. Isang berdeng liwanag ang pumasok sa katawan ng dalaga, unti-unting ginagamot siya. Ngunit matapos ang liwanag, hindi pa rin siya nagising. Mahina pa rin ang kanyang paghinga, tila nasa bingit ng kamatayan.
Dad, hindi gumana, tanong ni Gusantong. Noong kalaban natin si Huangpu, hirap din siya sa teknike na to. Ngumiti si Zufan. Noong Radiant stage pa lang tayo noon. Ngayon ethereal stage na, hindi na katawan lang ang sugat, kundi pati kaluluwa. Nasa 8 live layer ethereal stage siya. Kung hindi gagaling ang kaluluwa, walang saysay ang pagpapagaling ng katawan. First aid lang yon para manatili siyang buhay. Ang tunay na trabaho, pagalingin ang kaluluwa. Tumango si Gusantong. Yaong Sanzi, bantayan mo siya. Magkukultivate ako ng 3 araw para gumawa ng 11 Yi-grade pill para sa kanyang kaluluwa. Huwag mo akong istorbohin. Aren't the pills we have enough? Tanong ni Gusantong. Hindi lang kaluluwa niya ang sugatan pati ang kakaibang kondisyon niya, parang Napakunot noo si Zufan habang tinitingnan ang kanyang killing arm at ang sugat mula sa vaulting sword. Isang sugat mula sa banal na sandata na nanatili pa ang kakaibang enerhiya. Dahil malubha ang pinsala, kailangan ng espesyal na pill. Sa isang madilim na silid, may isang 10 metrong taas na bronze na kaldero na nakalagay sa naglalagablab na apoy na nagbubuga ng makapal na usok. Ang liwanag ay tumama sa isang lalaki, naglikha ng maitim na anino at inihayag ang kanyang mukha. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay nasa anyong senyas habang siya ay nakaupo sa harap ng kaldero. Biglang nanginig ang kaldero, saka sumabog ang takip nito nang may malakas na bang. Mula rito'y lumutang ang isang bilog at makintab na tableta na may gintong kinang. Umahon ito sa hangin at mabilis na tumakas. Bumukas ang mga mata ni Zufan at nakita ang tabletang dumadaan sa kanya. Gumawa siya ng senyas at itinuro ito. Tumigil. Biglang nagyelo sa ere ang tableta, hindi makagalaw. Ngumiti si Zufan at kinuha ang isang vial. Inilagay niya roon ang tableta. Para bang isang nahuling biktima, bumagsak lamang ito sa salamin ng lalagyan. Isinara niya ang vial ng may ngiti. Lumabas siya ng silid at huminga ng masariwang hangin. 3 araw na pag-refine parang walang katapusan. Ang maliwanag na araw sa itaas at ang sariwang hangin ay nakapagpagaan ng kanyang pakiramdam habang siya ay naglakad patungo sa guest house. Craig. Nadatnan niya si Gusantong sa loob, halatang naiinip, nakaupo sa mesa habang nakatitig sa kama na parang patay ang ekspresyon. Ang magandang dalaga ay tila isang natutulog na prinsesa. Ngumiti si Zufan. Anak, kamusta na siya nitong mga nakaraang araw? Daddy, sa wakas lumabas ka rin. Kung tumagal pa, mababaliw na ako rito sa inip, reklamo ni Gusantong. Tumawa si Zufan. Marami ang hindi makakatulog sa sobrang tuwa na makasama ang ganitong bulaklak, pero ikaw lang ang makakakita nito bilang pasanin. Humph! Sabi mo nga, kailangan ko munang lumaki, sagot ni Gusantong habang tinitingnan ang maliit niyang katawan at napabuntong hininga. Kumibot ang mukha ni Zufan. Lintik na bata, darating din ang araw mo. Narinig ko na ang mga banal na hayop ay tumatanda kapag lumalakas ang kapangyarihan nila. Kaya magpakalakas ka. Hinaplos niya ang ulo nito at tumawa. Tumango si Gusantong, sa kabinalingan ang natutulog na babae. Hinawakan ni Zufan ang pulso nito. May pag-asa pa. Hindi lumalala ang kondisyon niya. Kinuha niya ang vial at inilagay ang mainit pang tableta sa pagitan ng malambot na labi ng dalaga. Pumasok ang tableta sa kanyang katawan at bigla siyang nanginig, ang dating maamo niyang mukha ay napuno ng kunot. Ngunit saglit lang iyon, at muli siyang huminga ng maayos at kumalma. Daddy, bakit hindi pa siya nagigising? Peking tableta ba yan? Reklamo ni Gusantong. Sinuri ni Zufan ang kanyang kondisyon at mumiti. Hindi, isa yan sa 11 Yi-grade soul pill, sacred soul pill. Hindi pek. Kailangan lang ng oras para maghilom ang matinding sugat niya. Sa loob ng ilang araw, gagaling siya. Bantayan mo siya at huwag mong hayaang tumakas. Lumabas si Zufan. Sandali, sigaw ni Gusantong. Daddy, bakit ako ang magbabantay? Ikaw na lang. Gagawa lang ako ng tonic pills para sa kanya, hahaha, sagot ni Zufan habang binibilisan ang lakad. Pero biglang may humarang na pulang anino. Daddy, hindi ako tanga. Alam kong hindi mo kailangan ng tonic pills para dyan. Naubusan ng sagot si Zufan. Sa'yo na ang pagbabantay. Ako'y lalabas muna, sabi ni Gusantong bago tuluyang umalis. Hoy, hintay. Huli na ang lahat, wala na ang bata.
Napabuntong hininga si Zufan. Hindi ba pwedeng magtulungan kami kahit kaunti? Nakakabaliw magbantay ng taong nakahiga lang Sa huli, siya rin ang naiwan sa tungkulin. Umupo siya ng walang gana, katulad ng ekspresyon ni Gu Santong kanina, habang paulit-ulit na sinusuri ang dalaga. Lumipas ang 3 araw, mabagal, nakakainip at walang nangyayari. Wala pa ring gising ang babae. Palakad-lakad si Zufan sa silid, halatang naiinis. Saan ba nagpunta ang batang yon? Iniwan niya na agad ang tatay niya. Anong klaseng anak to? Tumingin siya sa dalaga. At ikaw naman, bakit hindi ka pa nagigising? Kung hindi ka pa gumising, sasaktan talaga kita. Walang sagot. Dumagdag ang galit sa kanyang dibdib. Wala siyang magawa, hindi siya makapag-cultivate dahil baka magising ito. Hanggang sa tuluyan siyang mapagod sa paghihintay. Ngumisi siya ng may masamang balak. Miss, para rin naman to sa ikabubuti mo, konting sampal lang para magising ka. Itinaas niya ang kamay at hinampas ang pisngi ng dalaga, hindi malakas, pero sapat para mag-iwan ng bakas. Ngunit biglang dumilat ang mga mata ng dalaga, puno ng galit. Natigilan si Zufan. Pa! Hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay at biglang inihagis siya sa kama. Sumampa ito sa kanya at sinakal siya, habang nagsasalita ng malamig ngunit parang mapagmahal. Sino ang gusto mong saktan? Dahil hindi naman mukhang seryoso ang mga kilos niya, hinayaan na lang siya ni Zufan, at itinulak siya papunta sa kama. Habang nasa ilalim siya nito, nakahiga sa kama, at nakatingin sa magagandang katangian ng babae, para siyang nawawala sa sarili. Gising ka na? Kailan pa? Tanong niya. Humph, 1 araw na, sagot ng babae habang nakatingin ng masama. Ano, nagagalit ka ba na hindi mo ako nasampal? Narinig lang ni Zufan ang unang bahagi, ang tungkol sa paggising. Buti na lang hindi niya narinig ang tungkol kay Yaong Sanzi. Pwede pa ring magpatuloy ang plano. Ngunit may kaunting pagbabago sa kanyang balak. Ang gusto sana niya ay gamitin ang utang na loob nito sa pagliligtas niya para mapilitan itong maglabas ng impormasyon. Pero matapos ang maliit na aksidente na yon, milagro na nga na hindi sila naging magkaaway. Mas mahihirapan na siyang kumuha ng impormasyon ngayon. Say, ang taong walang ginagawa kung ano-ano ang naiisip. Bakit ba pumasok sa isip ko ang pagsampal sa babae? Umiling si Zufan sa isip niya habang nakatingin sa babaeng nakadagan sa kanya na may mapait na ngiti. Miss, gising ka na rin lang, bakit ka pa nagkukunwaring tulog? Tanong niya. Paano ko malalaman ang sitwasyon kung hindi? Kaibigan ka ba o kaaway? Dalawa lang ang klase ng taong pinapakalma ng tao, isang patay at isang walang malay, sagot ng babae. Itinaas pa niya ang kilay, puno ng yabang. Ang mga ginawa mo ang patunay. Dahil kaya mong maging marahas sa isang walang malay, ibig sabihin hindi ka mabuting tao. Kaya nagkunwari akong tulog buong 1 araw para makita ko ang tunay mong pagkatao. Kumibot ang mukha ni Zufan, tapos tumango. Miss, henyo ka talaga. Isang tunay na veterano ng mundo ng kultibasyon. Humahanga ako kung paano mo nahulaan ang aking masamang intensyon. Siyempre naman. Dahil ako ang tagasilangang lupain na, sagot ng babaeng lalong nagmamayabang. Ngunit bigla siyang huminto sa gitna ng sasabihin niya. Sa loob-loob ni Zufan, napansin niya ang bigla nitong pag-iingat. Napabuntong hininga siya dahil sa nawalang pagkakataon. Pagkatapos ay nagbago siya ng tono. Miss, bata ka pa pero nasa ika-negatibo, 8 na level ng ethereal stage ka na. Mas malakas ka pa kaysa sa pinakamahuhusay na henyo sa kanlurang lupain. Siguradong kilala ka sa silangang lupain. Ano nang pakialam mo? Sinusubukan mo ba akong kunan ng impormasyon, sigaw ng babae habang mas naging alerto. Bumagsak ang loob ni Zufan, alam niyang wala na siyang mapapala kung itutuloy pa niya. Kaya nagpanggap na lang siyang inosente. Hindi, miss, hindi ganoon. Nagsasabi lang ako. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Sumimangot ang babae. Bang! May kumatok sa pintuan. Nandito na tayo sa Flying Cloud City ng ilang araw. Sino naman kaya ang naghahanap sa amin? Huwag mong sabihin si Yaong Sanzi na naman to, gumagawa ng gulo. Huwag kang gagalaw. Ka! Mas naging balisa pa ang babae kaysa kay Zufan. Bigla nitong sinakal ang leg niya, halos marinig ang pagbitak nito. Namula si Zufan at mabilis na tinapik ang kamay nito. Miss, halos mamatay na ako sa pagkapigal. Dapat lang sa'yo yan.
Ganyan ka kasama, sagot ng babae habang hindi siya pinapansin. Alam ni Zufan na hindi siya papatayin nito, kung hindi, matagal na sana siyang patay. Ngunit wala rin siyang napapala sa pagkakasakal. Mas masama pa, kung makita siya ng anak niya sa ganitong sitwasyon, masisira ang imahe niyang ama. Kaya nagkunwari siyang nagmamakaawa. Miss, isa lang akong alchemist. Ako ang nagpagaling sa'yo. Huwag mo akong saktan. Nag-alinlangan ang babae, tapos dahan-dahang binitawan ang kanyang leg. Alam ko. Pero mukhang sira ang utak mo kaya muntik mo akong sampalin. Pero naramdaman kong binigyan mo ako ng gamot kaya alam kong ikaw ang nagligtas sa akin. Pakakawalan kita ngayon pero huwag kang sisigaw o gagawa ng kahit ano. Naiintindihan mo? Tumango si Zufan at isinara ang kanyang bibig gamit ang kamay. Doon lang siya binitawan ng babae. Dad, may tao sa pinto. Aasikasuhin ko ba? Biglang sabi ni Gusantong na lumabas mula sa kung saan. Paglabas niya, tumambad sa kanya ang isang hindi magandang tanawin. Si Zufan ay nakahiga, at ang babae ay nakadagan sa kanya, at ang kamay nito ay nasa dibdib niya. Hindi alam ni Gusantong ang nangyari kanina. Napatitig siya at may disgusto. Dad, ito ba yung sinasabi mong hindi ka makatulog dahil sa sobrang excitement? Hindi ko maintindihan kaya alis na lang ako. Umalis si Gusantong para tingnan ang kumakatok. Ano nang ibig niyang sabihin? Tanong ng babae na naguguluhan. Kumibot ang mukha ni Zufan. Miss, mas immature ka pa sa bata. Hindi mo ba nakikitang medyo hindi tama ang sitwasyon natin? Hindi tama? Bigla siyang namula nang makita ang posisyon nila. Ano ba nang ginagawa mo sa kama ko? Lumayas ka. Umikot ang mata ni Zufan. Miss, ikaw ang humila sa akin dito. At paano ako lalabas kung nakaupo ka pa sa akin? Nga pala. Nagpanik ang babae at bumaba agad sa kama, pero natapilok siya sa kumot. At sa isang aksidenteng galaw, bumagsak siya pabalik kay Zufan. Sa sandaling iyon, nagdikit ang kanilang mga labi. Naghalikan sila. Nagkatinginan sila ng sobrang lapit, parehong gulat at namumula. Dad, may mga tao sa labas. Muling dumating si Gusantong, pero agad din siyang umalis. Sigaw ng babae at tumalon palayo sa kama. Ngunit agad siyang nanlumo, may hawak na espada sa leg ni Zufan. Para sa akin ito ang unang beses. Ninakaw mo yon sa akin, papatayin kita, sigaw niya. Ano? Ako? Ikaw ang gumawa nun, depensa ni Zufan. Nag-init ang tingin niya. Kung gusto mo akong patayin, kaya ko rin gawin sa'yo. Dala mo to sa sarili mo. At ang killing arm niya ay nagsimulang magliyab sa pula. Klang! Ito lang ang tunog na nilikha ng espada habang mabilis itong pumaimbulog para kay Zufan. Ang mapulang liwanag na sumunod dito ay may taglay na mabangis na aura, isang uri ng lakas at ligaw na kapangyarihan na kayang gawing pulbos ang sinumang mangmang. Si Zufan ay nakatayo lang ng kalmado, tila handa na niyang saluhin ang espada at baliin ito na parang tuyong sanga. Hoy bata, mga bagong dating ba kayo sa Flying Cloud City? Kami ang mga bantay ng Flying Cloud Manor. May utos kaming inspeksyonin ang lahat ng bagong dating. Nasaan ang may-ari ng lugar na ito? Tawagin niyo siya Pumasok sa kanilang pandinig ang malalakas na sigaw mula sa labas. Biglang huminto ang babae sa pag-atake at ibinalik ang kanyang jade sword. Kumunot ang kanyang noo dahil sa biglaang pagputol ng tensyon. Nag-isip si Zufan at mumiti sa kanyang isipan. Mukhang natakot ang babaeng ito nang marinig ang Flying Cloud Manor. Ang pinakamalaking ayaw niya ay mabisto. Lalong napatunayan ni Zufan ang kanyang hinala, ang babae ay may kinalaman sa nangyaring paglusob isang buwan na ang nakalipas. Ngumisi siya ng masama, kumislap ang kanyang mga mata. Lalong nainis ang babae sa kanyang ngising mapanlait. Muling itinutok ang jade sword sa lig ni Zufan at sigaw niya. Anong tinitingnan mo? Tumigil ka sa ganyang ngiti. Hindi pinansin ni Zufan ang kanyang galit. Hindi ako ang natatakot, kundi ikaw. Ano ang ikatatakot ko? Tumingala si Zufan, may halong pang-uyam sa kanyang tingin. Lalong nagalit ang babae, ngunit hindi pa rin siya pinansin kahit nakatutok ang espada sa kanyang leg. Sa ganitong oras, ang mga bantay ng Flying Cloud Manor ay nasa pinto, hindi maaaring pumatay ng basta-basta. Pag-alis nila Vency, kinagat ng babae ang labi niya sa galit. Miss, sabi ni Zufan na may masamang ngiti, mas mabuti pang patayin mo na ako.
Hindi ako mabuting tao, balak ko pang ang sampalin ka habang wala kang malay. Lele! Alam ko na yan. Pero hindi kita papatayin dahil doon, kundi biglang namula ang kanyang mukha. Ngumisi si Zufan, ninakaw ko ang unang halik mo, pero hindi yata sapat yon para kitilin mo ang buhay ko. May mas malala pa akong ginawa para magalit ka. Mas malala? Ano? Nagulat ang babae. Humalakhak si Zufan at bumulong sa kanyang tainga. Miss, binabati kita, isa ka ng babae ngayon. Ano? Nanginginig siya, hindi makapaniwala. Ano nang sinabi mo? Ngumisi si Zufan, hindi ba malinaw? Sige, diretsahin ko, binago kita. Parang sumabog ang mundo ng babae sa kanyang ulo. Umiling siya ng paulit-ulit. Hindi imposible yan. Sigurado ka, pang-aasar ni Zufan. Isipin mo, isang lalaki ang nasa tabi mo habang walang malay ka. Sa tingin mo, walang nangyari. Ako ang papatay sa'yo, sigaw niya habang nanginginig, luhaan ang mga mata. Ngunit lalo lamang siyang inasar ni Zufan. Halika, patayin mo ako. Pero kahit gawin mo yan, hindi na mababago ang nangyari. At dahil nandito ang mga bantay, mamamatay ka rin pagkatapos. Baka sabay pa tayong mamatay, magkasama habang buhay haha. Ikaw, nanginginig siya, hindi na makakilos ang espada. Sa wakas, bumagsak ang espada sa lupa. Yumuko ang babae at niyakap ang kanyang sarili habang humahagulgol. Ngumiti si Zufan at tinapik ang kanyang ulo. Miss, hindi mo na ba ako papatayin? Lumayas ka, sigaw niya na parang halimaw. Ngumiti lang si Zufan, sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto, hindi ka pa nagalaw. Ano? Nagulat siya. Totoo yan? Tumango si Zufan, bakit, hindi mo ba alam ang sarili mong katawan? Namula ang babae at yumuko. Bakit mo sinabi yon kanina? Para ipakita sa'yo kung ano ang mahalaga, sabi ni Zufan. Kapag malapit ka ng mamatay, wala nang pakialam ang tao sa mga maliit na bagay. Ang mahalaga ay kung ano ang natitira sa'yo. Pagkatapos, naglakad siya palabas. Ngayon, harapin natin ang mga bantay ng Flying Cloud Manor. Kung magtatago ka, mas lalo ka lang paghihinalaan. Humalakhak siya at nagpatuloy sa paglakad. Ang babae ay nanatiling tulala, ngunit kalaunan ay sumunod din. Seniors, paano ko po kayo matutulungan? Magalang nasabi ni Zufan habang nakayuko. Sa harap niya ay mga soul harmony experts na may marka ng Flying Cloud Manor. Bagong dating ba kayo? Tanong nila. Sino ang bata na yan? Itinuro si Gusantong. Anak ko po siya. Saan kayo galing? Sa kanlurang lupain. Bakit? Para umiwas sa mga humahabol sa amin. May iba pa bang tao rito? Nag-alangan si Zufan. Ngunit biglang. Nandito ako, sigaw ng babae habang papalapit na nakangiti. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.